Thanks God. Salamat sa Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. And then God the Father showed to us His love through Son Jesus Christ. At pinaranas sa atin ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Cristo. And then by the Holy Spirit, we can also today we can receive in God the Father's love. At sa pamamagitan din ng banal na Espiritu Santo, ngayon ay mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. That's why if we are in the Holy Spirit, there's peace and joy, no darkness. Kaya naman kung tayo nasa Espiritu Santo, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, at wala sa atin ang kadiliman. Okay, this time let's check about the Logos, Word of God, and God's name. At sa oras na ito ay pag-aaralan naman natin ng Logos at ang pangalan ng Diyos. Yeah. God is one God. That's why Jesus also God's name. Isa lamang ang Diyos, kaya naman maging ang pangalan ng Jesus ay pangalan ng Diyos. Yeah. Name of Jesus was God's name, and the God the Father, Son, Holy Spirit sharing together. Ibig sabihin, ang pangalan ng Jesus ay pangalan ni Hesus Kristo, pangalan din ng Diyos Ama, pangalan ng Espiritu Santo na nagsasanib doon sa isang pangalan. Yeah. And then also Bible says about God the Father's name. At maging ang Biblia ay tumutukoy din sa pangalan ng Diyos Ama. Okay, because we have really understand the Logos, Word of God is Father's Spirit. Ngayon naman ay kailangan natin maintindihan na yung Logos ay Espiritu ng Diyos. You see John chapter 10, 34-35. Juan Kabanatang 10, 34 hanggang 25. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan? Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. Kung tinawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Yeah, Jesus said, "It is not in your law." I said, "You are God." If He called them God, who the word of God came to him. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus na hindi ba ka nasusulat sa inyong kautusan na aking sinasabi na kayo'y mga Diyos. Kung tinatawag niyang mga Diyos, yaong mga dinatnan ng salita ng Diyos, hindi mangyayaring sirain ang kasulatan. Which means Jesus said, even though Old Testament times the law was also God's Spirit, the Word of God and Spirit. Kaya naman, maging sa lumang tipan, yung tinatawag na kautusan ay matatawag ding Espiritu ng Diyos. That's why if you receive the law of the Moshe, Word of God during Old Testament times, you can be small gods. Kaya naman, can be spirit. ang sino mang tumanggap noong kautusan ni Moises o yung naging salita ng Diyos sa lumang tipan ay maaari kong tawaging maliit na Diyos. That's why John chapter 6:63, Jesus said, the words I have spoken to are spirit and life. Kaya naman sinabi doon sa 1 Kabanatang 6, talata po 63, ng aking salitang binabanggit sa iyo, Espiritu at buhay. Meaning, the word of God is spirit. Then you have to understand and believe. Ibig sabihin, salita ng Diyos ay Espiritu, kaya kailangan natin pakinggan at panaligan. Yeah. And then Bible said, spirit of sonship, spirit of adoption. That is also says about word of God, spirit of God. At yung binabanggit po ng Espiritu ng pag-ampon at Espiritu ng pagiging anak ay tumutukoy po doon sa Espiritu ng Diyos. Yeah. We can belong to Christ through His Spirit, Spirit of Christ. Ibig sabihin, tayo pwede maging kabilang kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo. Same. We can be God's children through Father Spirit, the words. Ibig sabihin, tayo pwede maging anak ng Diyos sa pamamagitan din po ng Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yeah. Especially, you try to understand John chapter 6, whole chapter. Kaya naman kailangan natin maintindihan mabuti yung tinutukoy ng Kabanatang 6 na Juan. John chapter 6, 32, 33, Jesus said, during Old Testament times, Israel people, when they stay desert,
they eat manna, but it was from God the Father. At mula doon sa Juan, Kabanatang 6, 32 hanggang 33, na yung mga salita ng sila'y nasa ilang, kumain po sila ng tinatawag na mana, pero ito'y tumutukoy din sa Espiritu ng Yes, Diyos. verse 32, diba? My Father gave to them true bread from heaven. Sinabi niya doon na ang aking amay nagbigay sa kanila ng isang tinapay na galing sa langit. Yeah, because all the word of God that is from God the Father. Sapay lahat ng salita ay galing sa Diyos Ama. Yeah, that's why verse 33, diba? The bread of God is who comes down from heaven and give life to the world. Asa sa 33, sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yung bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa Who sanlibutan. is the bread of God? Jesus Christ, who came from heaven, diba? He gave us life through the words. Sinabi po doon yung salita ng Diyos ay tumutukoy kay Yesu Kristo sapagkat siya'y mula doon sa langit at nais niya ibigyan tayo ng buhay sa pamagitan ng kanyang Espiritu. God is one God and only one word. Iisa lamang ang Diyos, kaya naman iisa rin ang kanyang salita. That's why in John chapter 12, verse 49, Jesus said, I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me give me the commandment how to say, how to say, how to speak. Sa Juan Kabanatang 12, talata po'y 49, sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama nang nasa akin ay nagsuko. And then verse 50, I know His commandments everything right. At mula doon sa 50, sinabi niya ng salita, kanyang sinasabi ay nagbibigay ng buhay. And then whatever I speak, just like the Father has told me, so I speak. At ang mga bagay na sinasalita ko ay mga bagay na sinasalita ng Diyos Ama. Hallelujah. Amen. Only when the Christ become man, God the Father gave to Son His words. Ibig sabihin, ang Kristo ay nagkatawang tao, doon ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang mga salita. God is one God. That's why Jesus Christ cannot speak other words, only one word. At dahil isa lamang ang salita, kaya naman walang ibang sasabihin ng ating Panginoong Kristo, kundi yung salita. Yeah. That's why He said, I have not spoken on my authority, but God the Father gave to me all my words. Yan ang dahilan ko bakit sinabi niya hindi ako nagsasalita sa akin ng sarili, kundi ang sinasabi ko ay ang mga sinabi sa akin. Also, John chapter 16, verse 13, even the Holy Spirit, the Spirit of truth will come to you, but it's not on authority. But whatever He hears, He'll speak. He'll tell to you things to come. Yan din ang sinabi doon sa 1 Kabanatang 16, talatang 13, na sinasabi ng Espiritu ng katotohanan na dumating at ang lahat ng sasabihin niya hindi sa kanyang sarili, kung ano man ang kanyang narinig, yun ang kanyang sasalitain. Which means, if the Holy Spirit, the Spirit of truth come, He'll tell to you only what I have said to you, diba? Because that is from God the Father. Ibig sabihin sa pagdating ng Espiritu ng katotohanan, lahat ng mga bagay na sinalita ng Panginoon Yesus, yun lamang ang kanyang sasalitain. That's why only book of the John says about Holy Spirit. The name of Holy Spirit, that is the Spirit of truth. At si Juan lamang ang bumabanggit tungkol sa pangalan ng Espiritu Santo at ang pangalan niya doon ay Espiritu ng katotohanan. What is the truth? The Word of God is truth. Sino yung tinatawag at ano yung tinatawag na katotohanan? Yung salita ng salita. Now Jesus said to Holy Spirit, He's the Spirit of truth. The Holy Spirit cannot separate from the truth Word of God. At ipinapakilala sa atin ni Yesu Kristo na ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan at ang sasabihin niya lamang ay ang salita ng Then Diyos. Jesus said, when you listen to Holy Spirit, you will remind you the words I have spoken to you. Sinabi niya mismo na sa pagdating ng Espiritu Santo, siya ang magpapaalala sa inyo sa mga bagay na aking sinabi. Apostle John, he understood about Trinity God clearly through the words. Ibig sabihin, naging maliwanag po kay Apostol Juan ang tungkol sa tatlong persona ng Diyos sa pamagitan ng mga salita. But this word is not just simply thinking words, logos. Pero kailangan na maging malinaw sa atin na hindi lang ito simpleng salita, kundi ito'y tumutukoy sa logos. Logos is not ordinary words.
words, but God's Spirit. At ang logos na yun ay hindi lamang ordinaryong logos, sapagkat ito'y tumutukoy sa Espiritu ng Diyos. What is God, like as God Himself? Ibig sabihin yung logos na yun ay tumutukoy sa pagka-Diyos mismo. John chapter 3, diba? Jesus said, if you are not born again by the water and the Holy Spirit, you cannot see and into the kingdom of heaven. At sinabi niya po doon sa 1 Kabanatang 3 na maliban kayo ipanganak na muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu, hindi kayo makapasok sa kaharian. All the disciples, they understand about meaning of the water. At lahat ng mga alagad ay naunawa mabuti kung ano ibig sabihin ng tubig. That's why Peter said, you will be born again by the Logos, Word of God. At sinabi mismo ni Apostol Pedro na kayo isinilang na muli sa pamamagitan ng logos ng salita ng Diyos. That is 1 Peter chapter 1, diba? Yan ay nakasulat sa unang Pedro, Kabanatang 1, talata 23. Okay, let's see 2 Peter chapter 3 verse 5 and 6. Ikalawang Pedro, Kabanatang 3, 5 hanggang 6. Sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Verse 5, diba? He said, this that will be forgot, that by the Logos of God, the heaven were of old. Verse 5. Sinabi nga po ito sa 5 na sapagkat sadyang nilimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig. But the earth standing out of the water and in the water. At katulad ng sinabi doon na yung sa pamamagitan din ito, ang sanlibutan noon ay inaapawan ng tubig ay napawan. And then verse 6, diba? The world that exists perishing, being flooded by water. At ito rin yung sanlibutan na kung saan napahamak sa pamamagitan ng tubig. Okay, the earth out of the water, but still in the water. Ang sabi doon na yung sanlibutan ay lumitaw sa pamamagitan ng tubig, pero nananatili sa tubig. Same means the world became flesh of Jesus Christ, but still He is in the Logos. Ibig sabihin, yung salita ay nagkatawang tao, pero sa pamagitan ng kanyang pagiging katawang tao, nanatili po siyang Logos. And then, like I said, when He died, He came back to Logos, and then again He died from death. Kaya naman pagkamatay po niya, siya'y bumalik dun sa Logos at muli siya nabuhay. Mahirap, di ba? That's why much better try to understand Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. At dahil nga po mahirap unawain ito, kailangan natin maunawaan ang binabanggit sa Genesis Kabanatang 1. Because Genesis chapter 1, that is the God's plan, God's will. Sapagkat ang Genesis Kabanatang 1 ay tumutukoy sa kalooban ng Diyos at layunin ng Diyos. That's why we can explain Genesis chapter 1 to God's side, and then also to our salvation, also to the side from the God's will, His plan. Kaya nga po sa pamamagitan ng Genesis Kabanatang 1, makikita natin kung ano nga po ba yung panig ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan at sa mga bagay na ninanais ng Diyos. Okay, very minor. That's why. Okay, first day, God said, "Let there be light." Light, diba? Light. Katulad po ng sinabi niya sa unang kanyang paglikha, sinabi niya na magkaroon ng liwanag. Tinukoy niya doon ang salitang liwanag. Yeah. What is the light? That is the Word of God. Word of God. Yung liwanag doon na tinutukoy ay ang salita ng Diyos. That's why John chapter 1, verse 3 and 4, diba? In the Logos, Word of God, there's light, and then light of life.
At mula doon sa Juan Kabanatang 1, talatang 3, na mula doon sa liwanag na yun, na yung buhay, kaya naman siya tinatawag na liwanag o buhay na nagbibigay liwanag. But second day, God created heaven and then separate two water. At pangalawa ay nilikha niya ang kalangitan at ipinaghiwalay niya po yung tinatawag na tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Yeah, and then third day, from the water, reveal the earth, ground. At pangatlong araw ay mula doon sa tubig ay lumitaw ang kalupaan. Like I said, Jesus Christ becoming fleshy from the water. Ibig sabihin, ito po'y tumutukoy doon sa pagkakatawang tao na Jesucristo na galing mismo sa tubig. Yeah. Also, that it says about church, diba? Church revealed from the water, the Logos, Word of God. At maaaring ang talatang ito'y tumutukoy din sa iglesia na kung saan ang iglesia ay lumitaw sa pamamagitan ng tubig. Okay, anyway, my love, that's why please you understand, all the disciples of Jesus Christ, they understand about Genesis chapter 1. Pero alam niyo po ba na lahat po ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay naunawaan ng Genesis Kabanatang 1. Yeah, that's why Peter said, the earth standing out of water and still in the water. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pedro na yung sanglibutan ay nananatili sa tubig at sa gitna ng tubig. And then the world perished, time of the Noah perished, destroyed by the water. At itong sanlibutan ito ay napahamak din sa pamamagitan ng tubig sa panahon ni Noe. Okay, step by step, you see. John chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, Word was with God, and the Word was God. Mula sa 1 Kabanatang 1, nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. And all things were made through Him, the Logos. Without Him nothing was made that was made. Sa 3, at ang lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. This Logos is not simple words, like this is God Himself. Ibig sabihin ng Logos na ito ay hindi lamang isang simpleng salita, kundi ito'y tumutukoy sa Diyos Of mismo. course, the Logos, the word Logos says about Jesus Christ. At ang Logos na ito, yung salita na ito ay tumutukoy siyempre kay Jesucristo. That's why verse 14, this Logos became flesh of Jesus Christ and dwelling among us. At nagkatawang tao ang berbo sa 14 at tumahan sa gitna natin. This Logos became flesh body of Christ, and then same time, this Logos dwelling us. Now, John said. Ibig sabihin, itong Logos na ito ay naging katawan ni Jesucristo na siya yung nagkatawang tao. At ito rin yung mismong sumasa atin. But verse 12, diba? Those who believe His name accept the Logos, diba? Logos, believe and accept the Logos, they'll be God's children. At doon sa talatang 12, ang sino mang manampalataya sa Logos na ito, sabi, sa kanyang pangalan ay pagkakalooban nitong Logos at siya'y magkakaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. What is the Spirit of Christ? His blood of Jesus. Ano po yung tinutukoy na Espiritu ni Kristo? Ito po ay tumutukoy sa kanyang dugo. That's why through believing blood of Jesus Christ, we can receive the Spirit of Christ. At sa pamagitan ng pananalig natin sa dugo ni Kristo, matatanggap natin ang Espiritu ni Kristo. And then through the blood of Christ, we are belong to Jesus Christ. At sa pamamagitan din ng dugo ni Kristo, tayo po'y magiging kapilang kay Kristo. But now, God the Father is our Father. At sa kasalukuyan ng Diyos Ama ang ating Ama. Through His Spirit, we can be His children. At sa pamagitan ng kanyang Espiritu ay tayo magiging kanyang mga anak. What is the Spirit of God the Father? His words. At yung tinutukoy po na Espiritu ng Diyos Ama ay ang kanyang salita. That's why John chapter verse 12, diba? Says about Logos. If you believe and accept Logos and its name, diba? Name,
accept His name, you will be God's children. Kaya nga po sinabi doon sa 1 Kabanatang 1, talatang 12, ang sino mang tatanggap at mananalig doon sa kanyang salita o doon sa kanyang pangalan, ibig sabihin yung Logos ay bibigyan ng karapatang maging anak ko. Why? Because Logos, that is from God the Father. Sapagkat ang Logos na yun ay galing sa Diyos Ama. Because Logos is God the Father's Spirit. Sapagkat yung Logos na yun ay tumutukoy sa Espiritu ng Diyos Ama. Hallelujah. Amen. That's why only through God the Father's Spirit we can be His children. At tayo po ay magiging anak lamang ng Diyos sa pamagitan ng tunay na Espiritu ng Diyos. Yeah. 1 John chapter 1 and 2 says about Logos, the Logos. Unang 1, Kabanatang 1, talatang 2, tumutukoy sa Logos. Okay, sabay-sabay tayo. Ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Yeah, verse 1 says about the word of life, but Logos of life. Tinutukoy po sa versikulo 1 yung salita ng buhay. We have heard, we have seen with eyes and look at and touch with hand about the Logos of life. At itong Logos ng buhay na ito o yung salita ng buhay ay nahayag, sabi nila, aming nakita at pinatotohanan. And then verse 2, this Logos of life appeared when which was with the Father and has appeared to us. At sabi nito, itong Logos nito o salita ng buhay ay nahayag sa amin na siyang nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. The word of life was with the Father and then finally came to us, appeared to us through His body. Ibig sabihin, itong salita ng buhay na ito ay kasama ng Ama sa pasimula pa lamang, pero itong salita ng buhay na ito ay nagkatawang tao at sumating. 1 John chapter 5, please check King James Version because NIV version is some long translation. Kabanatang 5 po na unang buwan. Pakibasa po natin yun. Yeah, 1 John chapter 5 verse 5. 5. Who is he who overcome the world, but he who believes that Jesus Christ is the Son of God? Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi yaong nananampalatayang sa Jesus ay anak ng Diyos. And then verse 6, okay, sabay-sabay tayo. 6. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Now Apostle John explained about Trinity God. Ang ipinapaliwanag dito ni Apostol Juan ay ang tungkol sa tatlong persona ng Diyos. Yeah, the Son of God became man, came to us, but He came by water and blood. Not only by water, but also water and blood. Dumating sa atin ang anak ng Diyos na ito sa pamamagitan ng tubig at dugo. Hindi lamang sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng dugo. And then it is the Spirit who bears witness, because the Spirit of the truth. At ang sabi dito, ang Espiritu nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Now, when Son of God came to us, He was not alone. The water, blood, Holy Spirit, one God. Ibig sabihin, ang naparito ang anak ng Diyos, hindi lamang siya nag-isa, kundi yung Espiritu ng katotohanan kasama ng tubig at ng dugo. We understand blood of Jesus. That is His own blood. His own blood. At yung dugo dito na tinutukoy ay sariling dugo ni Yesu Kristo. You check, book of the Hebrew says about blood. It is His own blood. At katulad ng sinabi sa aklat ng Hebreo na yung kanyang taglay na hain ay kanyang sariling dugo. Yeah, but why He said to water? Huh? Pero bakit tinutukoy dito na yung salitang tubig? And then why He said
if you are not born again by water and Holy Spirit, you cannot enter the kingdom. Why? At bakit di sinabi niya na maliban na kayo ipanganak ng muli sa pamagitan ng tubig at spirito, hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Now, Apostle John remind Genesis chapter 1 about the water. Ibig sabihin, ipinapaliwanag lamang po ni Apostol Juan ang tungkol sa tubig na naroon sa Genesis Kabanatang 1. Yeah, that's why the water, this water, other name is the Logos, the Word of God. At yung tubig na ito ay tumutukoy din po sa madaling salita doon sa Logos, doon sa salita ng Diyos. Okay, you see, like as chapter 7, verse 7, diba? There are three, the where it is in heaven, the Father, the Word, Holy Spirit. They are one God. At katulad din po ng Verse 7, verse 7. verse 7. Verse 7. Katulad po ng sinabi sa 1 Kabanatang 5 talatang 7, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng Espiritu 8, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Did you see, King James Version? The Father, the Word, Holy Spirit, three are one. Pero alam niyo po ba, nang tinutukoy dito ay ang Ama at ang Espiritu at ang dugo. Yeah. Silang tatlo ay isa. In heaven, diba? In heaven, the Father, the Word, Holy Spirit, three are one God. Ibig sabihin nito sa kalangitan, yung Ama, yung Espiritu at dugo ay isang Diyos. Of course, in the eternity, before God created heaven, there's also Trinity God, diba? Trinity God. At doon sa langit nga po, na bago nilikhaan ng Diyos ang lahat ng bagay, may taglay na roon yung tatlong persona ng Diyos. God the Father, Son, Holy Spirit, one God. Ama, Anak, at Espiritu Santo ay isang Diyos. But at that time, the Logos was belong to God the Father because it is like His Spirit. At ng panahon iyon, yung Logos ay sumasama sapagkat yung Logos na yun ay kumakatawan sa kanyang Espiritu. Yeah. But when God created heaven, there's Trinity God, the Father, the Logos, and the Holy Spirit, one God. Pero nang likha ng Diyos ang langit ay naroon ng Ama, ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo bilang isang Diyos. Yeah, because God the Father give to Son His words. That's why the words become like as His own words of Jesus Christ. Sapagkat ibinigay ng Ama yung kanyang salita sa Anak at yung salita na yun ay ang mismong Anak. Yeah, verse 8, verse 8, there are three where it is on us, the Spirit, the water, and the blood. Ang sinabi doon, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, Espiritu, tubig at dugo. Yeah. After Jesus Christ died on the cross, and then still in the world, there's Trinity God, the Holy Spirit, the water, and the blood. Kaya nga po matapos mamatay ang ating Panginoon Kristo, ang sabi doon ay may tatlong nananatili, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Yeah. Who's the Jesus Christ? The blood, blood. At si Jesus Kristo ay kumakatawan sa dugo. Who is the water? That's Father's Spirit. Samantalang yung tubig doon ay kumakatawan sa Espiritu ng Diyos. On this Father's Spirit, the Logos became the body of Christ, flesh of Jesus Christ. Ibig sabihin yung Espiritu ng Diyos na yun, ay yung Logos na yun ay naging katawan ni Jesus Kristo. Yeah, that's why Jesus Christ in the Father is in Jesus Christ. Kaya naman si Jesus Kristo ay sumasama at ang Ama ay sumasa kay Jesus Kristo. Now, Apostle John wants to explain about the meaning of the water. At ang ipinapaliwanag dito ni Apostol Pablo, Apostol Juan ay si Jesus Kristo. Yeah, because Jesus said, be born again by the water and Holy Spirit. Sapagat binabanggit nga po ng ating Panginoong Kristo na kailangan may panganak muli sa pamagitan ng tubig at Yeah, Espiritu. but other disciples, like as Peter and James, they said, you are born again by the Logos, Word of God. Samantalang sa pamagitan po ng ibang apostol, katulad ni Santiago at ni Pedro, na binabanggit nila na kayo ipinangnak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And then Logos. Apostle John wants to explain about the Trinity God through the water. Samantalang ipinapaliwanag naman ni Apostol Juan ang tungkol sa tatlong person ng Diyos sa pamagitan ng tubig. Second day, separate two water, upper water and down water. Kung paano sa ikalang araw ng paglikha ng Diyos ay ipinagiwalay niya yung tubig sa itaas at tubig sa ibaba. And third day,
from the water reveal the ground, which means, like I said, Jesus Christ become man. At sa ikatlong araw naman, mula doon sa tubig na yun ay lumitaw ang kalupaan na tumutukoy naman sa ating Panginoong Kristo na nagkatawang tao. Now, Apostle John explained to us, Jesus Christ came from the water, the Logos. Ipinapaliwanag lamang ni Apostol Juan na si Kristo ay galing mismo sa tubig o doon sa Logos. Yeah. That's why he said about the water, diba? The ground revealed from the water, saying Jesus Christ become man. From the Logos, the water become flesh. Kung paano nga po na mula doon sa tubig na yun ay lumitaw ang sanlibutan, at sa pamagitan din ng tubig ay lumitaw ang sa kalupaan at yun ay si Kristo na yung Logos ay nagkatawang tao. I know it's very hard to understand. Mahirap man po ito unawain. You try to understand why God is Trinity God. Pero kailangan natin unawain mabuti na bakit ang Diyos ay tinatawag na tatlong person ng Diyos. Yeah. Now, John said, in the heaven, there's Trinity God. The Father, the Word, Holy Spirit, one God. Naliliwanag po ni Apostol Juan na mula doon sa kalangitan ay naroon ng tatlong person ng Diyos, ang tubig, ang dugo at ang Espiritu. Yeah, but on us, there's Trinity God. Holy Spirit, and then the water, the blood, one God. Maging sa lupa ay meron tinatawag na tatlong person ng Diyos, yung Espiritu, yung tubig at yung dugo. Why? Because Jesus Christ came to us, the Spirit. No problem about Holy Spirit, but Holy Spirit, because one God, Holy Spirit. And then, not only blood, also with water. Sapagkat sa Kristo ay naparito sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos, walang problema po doon sa tinatawag na banal na Espiritu, pero siya naparito na taglay yung dugo at tubig. When Jesus Christ became man, he was not alone. Still, he is Trinity God. Ibig sabihin, sa Kristo nang siya naparito sa lupa, hindi po siya nag-iisa, kundi taglay niya po yung tubig at dugo. Even though after become man, he was with Holy Spirit. Ibig sabihin, kahit na po na siya ay nagkatawang tao, taglay niya po ang Espiritu Santo. And the blood came to us, become man. It is his own blood. At yung dugo na yon ay nagkatawang tao at naparito sa atin. At yung dugo na yon ay sariling dugo ni But Kristo. he came to us, he became man, not only blood, also with water. Very strongly say, diba? John said, not only water, not only blood, but with water. Pero sa kanyang pagkakatawang tao, hindi lamang siya nagtataglay ng dugo, kundi ng tubig, sapagat niliwanag mismo ni Apostol Juan at nilinaw niya sa atin na siya'y mayroong tubig at dugo. Yeah, like I said, in the heaven, the Logos, Word of God. But in us, other name is the water, like it's water. Ibig sabihin, kung sa langit ay tinatawag siyang Logos, pero pagdating niya dito sa lupa nang siya'y magkatawang tao, naging kanyang pangalan ay dugo o tubig. Now, we have accept water baptism. Kaya naman tayo tumatanggap ng bautismo sa tubig. Why we have to really accept water baptism? Bakit kailangan nating mabautismoan sa tubig? Why? Because to die on the water, we have to die with Jesus Christ. Ibig sabihin po ng ating bautismo sa tubig ay kailangan tayong mamatay sa ilalim ng tubig sa pamamagitan po o para kay Kristo. But when we going down to water, we'll drink water and die, di ba tayo? Sapagkat kung talagang tayo lulubog sa tubig, makakainom tayo ng tubig at sa pamamagitan nito, tayo mamamatay talaga. Hallelujah. That's why when we died on the water, we have to fully accept the water, Word of God. Iyan ang dahilan. Para maranasan natin yung tinatawag na kamatayan na yun, ay kailangan natin mainom lahat yung tubig na yun para tayo mamatay. Jesus Christ died on the cross. Sa Kristo ay namatay sa krus. But when he died on the cross, first time, he shed his blood first. Pero sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay nakita natin kung paano ibinubo niya yung kanyang dugo. Later, he shed clean water. Pero alam niyo po na pagkatapos noon, siya rin ay nagbubo ng malinis na tubig. Hallelujah. Amen. Can you get your clean water from your body?
Kaya niyo po bang palitawin yung inyong malinis na tubig sa inyong No, katawan? we cannot get clean water from our body. Wala tayong makukuhang malinis na tubig sa ating Yeah, katawan. because in the blood there's water, diba? Also in our body there's water, but we cannot separate. Sapagkat taglay naman talaga natin yung tubig at dugo. Sapagkat sa dugo natin ay meron ng tubig, pero hindi natin kayang paghiwalay yung dugo at saka yung Yeah, tubig. but Jesus Christ purposely He separate the blood and water and shed gave to us. Pero sinadya mismo ng ating Panginoong Kristo na paghiwalayin yung kanyang tubig at dugo. Kaya naman hindi lamang dugo ang kanyang ibinubo, maging tubig. Yeah, blood is His own blood. He shed blood for our salvation. At yung bubo na ibinubo niya ay sarili ng dugo para sa ating kaligtasan. After we saved by the blood of Jesus Christ, we can come to God. Kaya naman matapos po tayo maligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, pwede na tayong lumapit sa Diyos. Yeah, we have to go to God the Father. Pwede na, dapat tayong lumapit sa ating Why? Diyos Ama. To accept His words, logos, the life. Bakit? Sapagkat kailangan natin matanggap yung logos, yung buhay. Yeah, Jesus Christ first, that's why He shed His own blood for our salvation and open the way to come to God the Father. Yan ang dahilan kung bakit kailangan magbubo ng Kristo ng kanyang dugo para sa ating kaligtasan at buksan ang daan sa atin upang tayo makalapit sa Diyos Ama. That's why by the through blood of Jesus Christ come to Father, and then we have to accept the water logos. At sa pamamagitan ng dugo na yon, tayo nakalapit sa Diyos Ama upang matanggap naman natin yung logos, yung buhay. Through John chapter 6, we can understand the water. Water is like a living water, diba? We need living water. At sa Juan Kabanatang 6 ay nililiwanag dito na kinakailangan natin tanggapin yung tubig na nagbibigay buhay. Only just Apostle John, he was in front of the cross when Jesus died on the cross. At tanging si Apostol Juan lamang ang nanatili po hanggang sa mamatay ang ating Panginoon sa krus. Maybe he's surprised because Jesus Christ first shed the blood, and then after He shed clean water. Maaring ikinagulat ni Apostol Juan ang kanyang nakita sapagkat matapos maibubo ni Jesus ang kanyang dugo ay lumitaw yung malinis na tubig. But by the Holy Spirit, he can understand the meaning of the water. At sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay malinaw na naunawaan niya kung anong ibig sabihin ng tubig. Yeah, that's why Apostle John chapter 5, he said about water and blood, Holy Spirit. Kaya yan ang sinabi niya po doon sa unang Juan Kabanatang 5 tungkol sa tubig, dugo at Espiritu. Jesus Christ, He shed His own blood on the cross, also the water. At si Jesucristo ay nagbubo ng kanyang dugo doon sa krus at pagkatapos noon ay ang kanyang tubig. Please, this is very important. Please remind this one. By the blood of Jesus Christ, by the Spirit of Christ, we can belong to Jesus. At kailangan natin maalalang mabuti na sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo, tayo ay naligtas at magiging kabilang sa Kanya. But even though only we can come to God the Father through the blood of Jesus, but we cannot be God's son. Totoo nga po na sa pamamagitan ng Kanyang dugo, maaari tayo makalapit po sa Diyos Ama, pero hindi tayo magiging anak niya. You know why Jesus Christ God the Father's son? Alam niyo po ba kung bakit tinawag si Jesucristo na anak ng Diyos? Yeah, because He received Father's Spirit, the Logos, the words. Sapagkat tinanggap po niya ang Espiritu ng Diyos, yung tinatawag na Logos. Yeah, saying when we became God's children with the Logos, Word of God, because it is God the Father's Spirit. At yan din ang kinakailangan natin para tayo tawaging tunay na anak ng Diyos. Kailangan natin tanggapin yung Logos sapagkat ang Logos ay Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen. That's why, please, even though now, please you understand the meaning of the water baptism. Kaya kailangan natin maunawang mabuti sa kasalukuyan ang tungkol sa bautismo sa tubig. Yeah. So just really you have to believe. When I accept water baptism, I nearly die on the water and fully I decide fully accept the word of God the Father Logos. Kaya kailangan natin panaligan na sa pamagitan ng bautismo ay kailangan tayo mamatay at sa pamamagitan nun ay kailangan nating lubusang tanggapin yung salita ng Diyos. Yeah, that's why John chapter 8 verse 16, Jesus said, diba? Juan 8,
16. Jesus said, I am not alone. I stand with the Father who sent me. John chapter 8, 16. Juan 8:16, oo, kung ako'y mahatol, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-isa, kundi ako at ang Ama ang nagsugo sa akin. John chapter 16, verse 32. sabay-sabay tayo. 16:32. 32, 16, 32. Juan 16:32. Narito ang oras ay dumarating, oo, dumating na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kanilang sarili. At ako'y iwan ninyong mag-isa, at gayon man hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Jesus said, when I died on the cross, maybe we'll separate. You will be scattered, each to his own home. Sinabi mismo ni Jesus sa kanyang mga alagad na maaring sa aking kamatayan sa krus, kayo'y magkakawat-akwata o mag-iway-walay. Jesus said, you will leave me all alone. Kaya naman sinabi niya doon na maaring iwanan ninyo kung mag-isa. That's why on John, Apostle John was in front of Jesus Christ. Kaya naman sa panahon yun, ang kamatayan niya doon sa krus, si Juan lamang ang nanatiling katabi niya. But even though you will leave me and then make me alone, but I am not alone because my Father is with me. Sabi niya doon, iwanan niyo man ako na maging isa, pero hindi ako mananatiling mag-isa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Hallelujah. Amen. Even though on the cross, I am not alone. Kaya nga kahit sa krus, hindi ako nag-iisa, sabi niya. John chapter 14, verse 8, 9. Now, believe said, Lord, show to us, Father, that that's enough for us. At doon sa 1:14, 8, 9, sinabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Yeah, Jesus said, why you don't know, here, anyone who has seen me, seen the Father, and who can you say, show us the Father? Malao nang ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin? Yeah, Jesus said, if you see me, see the Father. Sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. And then verse 19, 20, please you understand. Which means, when I died on the cross, at that time, you cannot see me, you cannot see me, but still I live. Sinabi doon sa 19 at 20, unawain natin mabuti, sa aking kamatayan sa krus, ang sabi niyo na maaring hindi niyo na ako makikita. Yeah, verse 20, on that day, you will realize that I am in my Father, you are in me, I am in you. Sa 20 nga po sa araw na iyon ay makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Yeah. Because even though when Jesus Christ died on the cross and when he was in the tomb, was not alone. He was all together. Kaya kahit na si Yesu Kristo ay nandoon sa libingan, hindi po siya nananatiling mag-isa, kundi kasama niya ang Ama. Okay, John chapter 6, 57 and 58. Juan 6, 56 hanggang 58. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya'y na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bubawang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na sikain at nangamatay at kumain ng tinapay nito at nabuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay nito sa sinagoga samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 57, I live because of my Father. He lived because of my Father. He said, because his word of Father. Ang sabi doon, ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Bakit siya nabubuhay? Dahil doon sa salita ng Ama. That's why verse 58 says about the manna, during time of the Moshe. Because already we check the manna that from the not Moshe, from the heaven, from God the Father. Kaya naman sa 58, tinutukoy niya doon ang tungkol sa mana na ibinigay sa kanila doon sa ilang. That's why if you eat the bread that came from God the Father, the law was
will live forever. Kaya naman sino makakain ng tinapay na nagaling doon sa Ama ay mabubuhay magpakailanman. Yeah, that's why 63 by 63, the spirit gives life, the flesh counts for nothing, but the word I have spoken to are spirit and Sa life. 63, ang Espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pakikinabang. Ang salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. That's why Acts chapter 2, 27, 31, Acts chapter 13, verse 34, chapter 2, 27, chapter 2, 31, chapter 13, 34, 35 say, Jesus Christ, his body cannot be decay, cannot see decay. Yan ang dahilan ko bakit sinabi niya doon sa Acts o Gawa, kabanatang 27, verse 31. 27, 30 hanggang 31, sabi niya, ng aking katawan ay walang kapangyarihan doon sa kamatayan. Also 31, Kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanyang katawan. yeah, also chapter 13, 34, 13, 34. Yeah, already God promised, you will not name your holy one see decay. Ipinangako ng Diyos Ama sa kanya na hindi makakasumpong ang iyong katawan ng kabulukan. Our body at the time will be all decay. Samantalang ang ating mga katawan, pagkatapos natin mamatay ay mabubulok. But body of Christ is from heaven. The logos, how the spirit become flesh, that's why it cannot see decay. Pero dahil ang kanyang katawan ay galing sa langit at galing doon sa logos, hindi po makakasumpong ng kabulukan ang kanyang katawan. Yeah, Romans chapter 8, verse 11. Roma 8:11. Sabay-sabay. Basahin po natin, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo. Ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus na may sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Yeah. Of course, Jesus Christ gave from this by the Holy Spirit. Si Kristo ay muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. But clearly, you have to understand, Jesus Christ gave from this by God the Father and His will. Pero kailangan maging malinaw sa atin na siya muling nabuhay sa pamamagitan ng Ama at sa pamamagitan ng kanyang kalooban. That's why if the spirit of Him who raised Jesus from the dead living in you means, if you have same spirit, you will live from death. Kaya naman sinabi doon sa ating binasang talata, kung ang bumuhay kay Jesucristo sa mga patay na nagbibigay buhay sa inyong katawang may kamatayan, ay muli kayong bubuhayin. That's why we can understand this spirit is Father's spirit. At ang spirito na binabanggit dito ay ang spirito ng Diyos Ama. That's why Luke chapter 23 verse 46, di ba? Lucas 23. When Jesus died on the cross, He shouted, Father, into your hand I commit my spirit. Na 46, ang sabi niya po doon, sumigaw siya na malakas sa tinig at sinabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking spirito. Hallelujah. Amen. God the Father, the Jesus Christ gave from this. Ibig sabihin, hinayaan ng Diyos Ama na mabuhay maguli si Of Jesucristo course, by the Holy Spirit. sa pamamagitan ng Through the Holy Espiritu. Spirit, through the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng All Espiritu. the time, God is working one God by three persons. Sapagkat ang Diyos Ama ay gumagawa sa pamamagitan ng tatlong persona ng Diyos. Okay, let's check about God the Father's name. Ngayon naman ay susuriin natin ang pangalan ng Diyos Ama. What is God the Father's name? Ano po ba ang tunay na pangalan ng Ama? Before Berea, they said Jesus is Father's name. At sa Berea nga po ay tinuro po ang pangalan ng Ama ay Jesus. No, when God's Son become man, God gave to him name of Jesus. Dahil ang anak po ay magkatawang tao, ibinigay po sa kanyang pangalan, Jesus. Which means it was originally Son's name. Ibig sabihin, ito po ay talagang pangalan ng Ama. But God is one God. That's why together share this one name. Pero dahil nga po lang iisa ang Diyos, kaya naman pinagkasunduan po nila na gamitin yung isang pangalan. Father in heaven, hallowed your name. The Father also is most important name to us. Kaya nga po, doon sa panalangin, Ama naming nasa langit, sa may nawa ang pangalan mo, magiging maliwanag po sa atin na pinakamahalagang pangalan ng Diyos ay Ama. Hallelujah. Also, the Logos, the Word, that is Father's name. At maging ang Logos ay pwede po nating tawaging pangalan ng Diyos. John chapter verse 1, in the beginning, there's a word. That is name
name, and being. This same says about being and name, Son of God. Kaya naman nung sinabi po sa 1 Kabanata ng Sana sa kasimula ay naroon ang salita. Yung salita na yun ay kumakatawan sa kanyang salita at sa kanyang pagkatiyos. The logos, the word is not simple word of God. Ibig sabihin, yung logos po hindi lamang tumutukoy sa simpleng salita ng Diyos. This logos is God's spirit, like it's God Himself. Ibig sabihin, itong logos na ito ay kumakatawan sa kanyang spirito na kanyang pagkatiyos. Originally, it was from God the Father. God the Father give to Son His words. Ibig sabihin, ito yung original na sa Diyos, Ama, at ibinigay niya ito sa anak. And then this word became Son's name. That's why in the beginning there's the logos. Yan ang dahilan, masasabi natin ito'y ibinigay niya sa kanyang anak. At ito po yung tinatawag na naging kanyang pangalan. Okay, John chapter 5 verse 43. Jesus said, I came in my Father's name, but you did not accept me. Sa 1 Kabanatang 5, talatang 43, ako'y naparito sa pangalan ng aking ama, ngunit hindi niyo ako tinanggap. Okay, John chapter 10 verse 25. Juan 10:25. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, hindi kayo nagsasampalataya. Ang magawang ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. You check Bible, even though when Jesus Christ cast out demons, he cast out demons by the words, logos. Nang ating Panginoon Jesus, maging nang siya nagpapalayas ng demonyo, siya nagpapalayas sa pamagitan ng salita. All the time he did according to the word of God, the logos. Ibig sabihin, lahat ng namumuna sa kanya ay ang salita ng Diyos. That's why Jesus said, I am doing in my Father's name. Kaya sinabi niya doon, lahat ng aking ginagawa ay sa pangalan ng aking ama. And then John chapter 12, 28, John chapter 12, 20, he said, Father, glorify your name. At doon sa 12, 28 na sabi doon ay maluwalhati ka sa pamagitan ng iyong pangalan. And John chapter 70, verse 6, I reveal your name to those who you give to me. At doon sa Juan 17:6, na inihayag ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. And then, they keep your words, logos. At sabi doon, tinupad nila ang iyong salita. Disciples, they know what is Father's name. Ibig sabihin, maging ang mga alagad ng Panginoon ay alam ang pangalan ng Ama. And then verse 11, Holy Father, please protect them by your name. At pagdating doon sa 11, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Maybe NIV, verse 12 was saying, NIV, your name that you gave me. Sabi doon nga po sa mabuting balita ay sa pangalan ibinigay mo sa akin. Because said, Father's name, God the Father gave to Son His name. Sapagkat ang Diyos Ama ibinigay niya ang kanyang pangalan sa anak. Verse 26, sabay-sabay tayo. Versikulo 26, at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Which means, I reveal to my disciples your name, but also, it's not finished. Again, I reveal to your name. Ang sabi doon, ipinakilala ko yung pangalan mo sa aking mga alagad at patuloy ko pa ito ipapakilala. Now, next day, Jesus like died on the cross. Sapagkat yun din yung panahon na kung saan namatay si Jesucristo sa krus. Now 3.5 years, Jesus Christ revealed God the Father's name. Sa loob ng 3 taon at kalahati ay inihayag ni Jesucristo ang pangalan ng All Ama. the time, give disciples His words, Father. Kaya naman sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay ni Jesucristo ang kanyang salita sa kanyang mga You alagad. check whole chapter, John chapter 17. Kaya nga po, mababasa po natin ang 1 Kabanatang 17. Ganun po nilalaman. Even though when Jesus Christ in heaven, He preached the gospel through His disciples. Kaya nga po, kahit na po siya nasa langit, patuloy niya po inihayag ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Through disciples, Jesus Christ want to preach the gospel, His words. At sa pamamagitan po ng kanyang mga alagad, ay hinahangad niya po na maihayag ang kanyang mabuting balita. Okay, Revelation chapter 1, chapter 14, verse 1. Pahayag 14:1. At tumingin ako.
chapter 14, verse 1. At tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. Ang kasama niya 144,000 may pangalan niya. At ang pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kanyang loob. This 144,000, they were sealed by the Holy Spirit because they fully obeyed to God's commandments. Yung 144,000 katao ay may tatak ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat naging matyaga silang sumunod sa salita ng Diyos. Like I said, Ephesians chapter 1, diba? When they really believe and obey the truth and sealed by the Holy Spirit. Kung paano sinabi po sa Efeso Kabanatang 1, nang matapos silang manalig at tumanggap ng salita ng Diyos, sila po'y tinatakan ng Espiritu Santo. This 144,000 is, like I said, true disciple of Jesus Christ and true God's children. Kaya nga po masasabi natin yung 144 na katao ito ay tunay na mga anak ng Diyos at tunay na mga alagad. They are all like a brides of Christ. At The soldiers of Christ. At masasabi natin sila'y mga babae kakasal kay Kristo at mga kawal ni Kristo. That's why they receive special name, Father's name. Kaya naman sila'y nagtaglay ng tunay na pangalan ng Diyos Ama sa kanilang mga noo. And like we said about the name of name of Son and Father's name, because that is the same name, one name. Katulad ng sinabi po sa magandang balita, Biblia na yung pangalan ng Ama at pangalan ng Anak sapagkat isa lang naman talaga at magkatulad sila ng pangalan. And then Revelation chapter 19, this 144,000, they attend to wedding ceremony of Jesus Christ. At pagdating doon sa pahayag 19, itong mga babae kakasal kay Kristo ay tumalo sa kasalan ng Okay, verse ng 7 to Kordero. 9. Sabay-sabay. 7 hanggang 9, tayong mga gala at tayong mga magsayang mainam. At siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng Kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya ay pinagkaloob na damta ng kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. At sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inalyahan sa paghapon ng kasalan ng Kordero. At sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. Really, they are blessed because they joined the wedding ceremony of man. Silang lahat po ay tunay na masasabing mapalad sapagkat nakasama sila sa kasalan ng Kordero. And then he said to me, these are the true logos of God. At sinabi niya dito na sila ay mga tunay na mga salita ng Diyos. But when I checked the Bible dictionary, we can change it. They are true logos of God. Pero alam niyo po man, na kapag ito'y papalitan natin at titignan natin sa diksyonaryo, pwede po itong palitan ng ang mga ito'y siyang tunay na mga logos. Already, they have Father's name in the forehead, logos. Sapagkat nagtataglay na po sila ng pangalan ng Ama sa kanyang mga And noo. then this 144,000, they be called, you are true logos. At ang 144 na katang ito'y pwedeng tawagin tunay na Which logos. means you are true God's children. Ibig sabihin kayo mga tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. Revelation chapter 19, from 11 to 13, sabay-sabay. Pahayag 19, 11 hanggang 13. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ligas ng apoy at ang kanyang ulo ay maraming diadema at siya'y may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nakararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berde ng Diyos. Thanks God, because now we say about Jesus Christ in the last time. Salamat sa Diyos sapagkat ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo sa huling araw. And then His name is called the Logos of God. Na yung kanyang pangalan ay tatawaging tunay na Logos ng Diyos. Logos is not simple logos, like I said, God's Spirit and God's name. Ibig sabihin ditong Logos na ito hindi lamang simple sapagkat ito ay Espiritu ng Diyos at pangalan ng Diyos. This John chapter 19 verse 13 said, Jesus will be called your
logos. Katulad ng sinabi sa talatang 13 na si Yesu Kristo ay tatawaging Logos. And then 144,000 who become true body of Christ, one body, brother of Jesus Christ. They be called also, they are also logos. Ganon din naman na yung 144 na nakatao, na tinatawag na tunay na kawal ni Kristo at pamilya ni Kristo ay tatawaging Yes, Logos. it is sealed, but they be sealed by the Holy Spirit, logos. Na sila'y matatatakan ng banal na Espiritu Santo at ilalagay ang Logos. Yeah. Logos is not simple. Kaya nga po hindi po simpleng bagay ang pag-aaral sa God Logos. Spirit, God Himself. At ito yung Espiritu ng Diyos at ang Diyos mismo. If you are not understand and obey to the logos, you cannot see God. Kaya naman kung hindi natin maunawaan at susundin ang Logos, hindi natin makikita ang Diyos. Yeah. That's why today almost church they don't know about the logos word of God. Kaya naman kahit na po mga iglesia ngayon na hindi na unawaan ang tungkol sa Logos o salita ng Of Diyos. course, even though you don't understand this teaching, but really, if you believe like the word of God is like God Himself and obey, you can join. Hindi man po natin maintindihan ang katuruan ating pinapag-aralan ngayon, pero kung lubos tayong mananalig at susundin yung salita ng Diyos bilang Logos na siya mismo, tayo ay maliligtas. Like I said, when I stayed in Japan, at that time, I was a president of the youth ministry, but we also, like I said, new believers. Katulad ng sa pananatili ko sa Japan, na ako po ay namumuno sa mga kabataan, masasabi kong ako parang isang bagong mananampalataya. Yeah, but one day, one youth came to me and said, maybe I'll go back to Korea. Pero isang araw nga po ay lumapit sa akin ng isang kabataan, sinabi niya, baka bumalik na ako sa Korea. I had to register in school, but no money, that's why I go back to Korea. Dahil nga po wala na po siyang pag-enroll sa eskwelahan doon sa Japan, kaya naisipan niya po na bumalik na lamang sa Korea. But at the time, God touched me, diba? God touched me. Pero nang panahon yun, ako hinipo ng Diyos. That's why I worry about how to prepare and get money. That's why I asked pastor, our church pastor, and also wife and other workers. Kaya na-problema ako doon sa pangailangan iyon ng aking kapatiran para sa kanyang eskwelahan. Kaya naman kinausap ko hindi lamang ang aming pastor, kundi yung maging matatanda ng iglesia at maging ang asawa ng pastor. They said, do not help people, do not help. Pero isa lang ang sinabi sa akin nilang lahat, huwag mong tutulungan yun. But by the Holy Spirit, I want to obey to God the Father, diba? That's why I decided to check the Bible. Pero sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo, ay gusto kong sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya siniyasat ko ang sinasabi ng Biblia. Yeah, that's why from book of the Matthew, try to check Word of God. At mula sa aklat ng Mateo ay sinuri ko, sinasabi ng salita ng Diyos. Yeah, but already Matthew chapter 5, do not say no, just. At katulad ng sinabi sa Mateo, kabanatang 5, huwag mong tatanggihan ang mga nangihiram That's sa iyo. why I withdraw all the money from my bank and also borrow from my roommate, and then help. Yan ang dahilan kung bakit kinuha ko lahat ng aking pera sa bangko at nangutang pa ako o nanghiram ako ng pera doon sa aking kasama sa kwarto. Today costs like it's over 1 million pesos. At yung halaga nun ay sa kasalukuyan, mahigit 1 million Of course, then you have to accept that by helping did not come to church. Ang masakit po, matapos pong matanggap ng kaibigan kong yun yung pera, hindi na siya dumalo sa iglesia. Yeah, but thanks God, because at that time, it's not important, pastor and pastor wife and other church workers. Just, I want to obey to God's words. Pero ang mahalaga na noon sa akin ay ang sundin ng kalooban ng Diyos. Hindi ko na pinahalagahan kung anong sinabi ng pastor, ng asawa ng pastor, at ng mga matatanda sa iglesia. After helping, it was very hard to me also, diba? But we have to obey to God. Pero dahil nga po, pagkatapos kong tulungan yung kapatiran na yun, lubhang napakahirap sa akin sitwasyon. Pero kailangan ko sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Thanks God, that's why God called me as a servant. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na yun ay tinawag ako ng Diyos bilang lingkod niya. And then one day, He gave to me some name. At sa araw ay dumating siya sa akin na may ibang pangalan. Yeah.
Okay, it's okay. Because it's not important. It's not important. Pero huwag yun mong intindihin. Hindi mahalaga. Okay, okay. Acts chapter 10. Gawa 10. That is, Yes, Cornelius, di ba? Cornelius. Yeah, God called me Cornelius 3 times. Ito po yung panahon na kung saan naranasan ni Cornelio kung paano tinawag siya ng Diyos. Because after morning prayer, just lay down and then like a little sleep. Pagkatapos po kasi ng aming pananalangin sa umaga, ako po ay nahiga muli at parang naidlip. So I heard 3 times, Cornelius, 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 Cornelius. Pero habang ako'y naidlip ay tinawag ako ng Diyos sa pangalan Cornelio. At the time I stay in my elder brother's house, it was 3rd floor. Third floor. At yung lugar na aking pinananatilihan noon ay ang lugar ng aking panganay na kapatid at ito po'y nasa ikatlong palapag. So afterward, I opened the door and then opened the window. See outside, there's no one, but very early in the morning. There's very early in the morning. At matapos ko marinig yung pagtawag na yun ng Cornelio, binuksan ko yung bintana, binuksan ko yung mga pintuan, pero wala po kung sino man. What is the saying of God to Cornelius? Ano po sinabi ng Diyos kay Cornelio? I receive your prayer and your helping to others. Tinanggap ko yung iyong panalangin at alam ko kung ano ang iyong mga pagtulong na ginawa. Hallelujah. Amen. Okay, Galatians chapter 4, verse 6. Galatia 4:6. Okay, sabay-sabay tayo. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yeah. What is the spirit of the son? Ano yung tinatawag ditong Espiritu ng anak? Yeah, logos. Logos, ito ba? Salita ng Diyos. Yeah. Also, Romans chapter 8, verse 15. Roma 8:15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin na sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupo na dahil dito'y sumisigaw kayo, Aba, Ama. Hallelujah. Amen. Also, logos, the spirit of adoption, that is logos, Father spirit. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy din doon sa tinatawag na logos, yung tinatawag na Espiritu ng pag-ampon o pagiging anak. Yeah. But verse 10, if Christ in you, your body is dead because of sin, but your spirit is alive. At sa G, sinabi niya dito, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa That katwiran. means you can save from the sin by the blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo maliligtas lamang sa kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Yesu Yeah, Kristo. but even though you say by the blood of Jesus Christ, but your body will die in your sin. Pero kahit na po tayo maligtas sa pamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, na tayo pa rin ay mamamatay dahil sa kasalanan. But verse 11, what's the meaning of verse 11? If you have Father's Spirit, your body will be protest. Pero sa 11, kung taglay natin ang Espiritu ng Diyos Ama, tayo po'y muling mabubuhay mula sa mga patay. It is different. You can save from your sin by the blood of Jesus Christ. Tayo po'y maliligtas sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Yeah, but means your spirit, your soul and spirit will not go to hell. You will go to heaven. Ibig sabihin, yung ating kaluluwa, yung ating Espiritu, hindi na mapupunta sa impyerno, kundi sa langit. Yeah, but there's no resurrection of life. Pero walang tinatawag na muling pagkabuhay ng Yeah. buhay. When you have the logos, Father Spirit, you will rise from this. Sapagkat ang tunay na muling pagkabuhay, mararanasan lamang natin kung taglay natin yung logos o Espiritu ng Diyos. Yeah, even though after decay this body, but by the word of Father, you will rise from this. Mabubulok man ang ating katawan, pero sa pamagitan po ng salita ng Ama, tayo po'y muling mabubuhay. Hallelujah. Amen. Yeah, that's why there's says about the redemption of our body, the redemption of
Kaya naman binabanggit din yung tinatawag na pagtubos ng ating katawan. Verse 23. 23. What's the redemption of our body? Joint resurrection. Joint resurrection. Yung tinutukoy dito ng pagkatubos ng ating katawan ay muling pagkabuhay. Ito tumutukoy sa muling It is pagkabuhay. saying adoption of the God's children. At ito din ay pagkupkop bilang mga anak ng Diyos. So much different, so much different. Kaya nga po, malaki yung pagkakaiba. Only blood of Jesus Christ, and but we blood of Jesus Christ and the love of the truth is really different. Kaya nga po, yung sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa pamamagitan ng Logos ay malaki ang pagkakaiba. Yeah, that's why you check John chapter 6:39. Juan 6:39. That is God the Father's will divide. I read from you in the last day. Nakalooban ng Diyos Ama na tayo muling buhay niya sa muling araw. Also verse 40. 14:40 Read from this in the last day. na muling buhayin sa muling araw. And the 44 also same, diba? Talatang 44, ganun din ang binabanggit. But finally you see 54. At pagdating doon sa this altogether. Juan And John chapter 6. 6:54. 54. 4. Yeah, 54. Ang kumakain ng aking laman na tuminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Okay, John chapter 12, 48 to 50. 12, 12. 49 hanggang 50. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nasa akin ay nagsugo, at siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, at ang bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Yeah, Jesus said, according to my words, word of Father, your life will be decided. Ibig sabihin, ayon sa salita na iyong tinanggap o salita ng Ama na iyong tinanggap, doon, yun ang mangyayari sa iyo. It's not simple, diba? That's why 50, your words, your commandments, eternal life. Kaya sinabi niya doon na yung salita ng Ama ay buhay na walang hanggan. Yeah, John chapter 5, 25. Juan 5:25. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makarinig ay mga bubuhay. The voice of Son of God, Jesus Christ, it is saying the Father's voice. Sabi doon ang tinig ng anak ng Diyos, o ganun din po ang tinig ng Diyos Ama. From now on, we have to really try to hearing His voice and follow to Him. At mula ngayon ay kailangan nating tingin ang kanyang tinig at sumunod sa kanya. And then finally, in the last day, we can hearing the voice of Jesus Christ, that from God the Father and will raise from At sa kaululian ay maririnig natin ang tinig ng ating Panginoong Jesucristo at tayo muling mabubuhay. If there's no truth, those word of God, there's no life of resurrection. Ibig sabihin kung wala na ang salita ng katotohanan, wala rin muling pagkabuhay. Apostle Pablo, diba? There's no redemption of body. Kaya nga po sinabi niya po sa Pablo, walang katubusan ng katawan. Hallelujah. Please, you understand, we have not enough time, but we check the Bibles. Kailangan natin suriin ang sinasabi ng Biblia. Okay, 10-minute break time. Magkakaroon ulit tayo ng 10 minutong break.